No. We're not. Kasi you want We are answers to not your going. question. Ang kulit mo, sir. Hindi nga sila nagko-consent sa interview na one-on-one. The Ombudsman has deputized the NBI to investigate. But outside of the Ombudsman's deputization, the NBI also has plenary power. Teka muna, sinasabi niya na sinabihan sila ng ombudsman na mag-imbestiga. Pero kahit naman, meron din silang karapatan mag-imbestiga dito sa 18 Marines. Yan yung sinasabi natin eh. Di ba? Bakit ipinasa-pasa pa? Iimbestigahan din naman pala ng ombudsman. Anong tawag dyan? Nangaasar kayo. Anong tawag dyan? Nanghaharas kayo. Anong tawag dyan? Di ba? Nambubutas lang kayo. To investigate matters, motu proprio. And so, please don't be of the impression na all this is just because of the issue of the alleged 18 Marines. So, this can go beyond that. So what are you exactly investigating with respect to Okay, it? sige po. You tell me. So, ito. It will go beyond the Marines. Huwag niyong isipin na iniimbestigahan yung Marines. So, ang tanong ni Topacio, ano iniimbestigahan nyo? Because you're being overbroad. Hindi ganyan. So, ganito na lang, sir. So, we have prepared individual interview rules for We the do not interviews. consent. We already made it clear. No, We but do not you, consent. you may accompany your client. Never. So, ito. Yun na nga. Gustong pagsabungin. Di ba? Interview nila is, alam na natin yung style na yan eh. Oo. Di ba? Kailangan may abogado sila. Sabi, hindi, pwede nyo naman silang kasamahan. Di ba? Ba't kahit iwahiwalay? Alam mo ang punto rito. Alam ko ito sasabihin ng Dilawan dito eh. Bakit kung wala silang tinatago? Bakit paghihiwa-hiwalayin ng investigasyon? Di ba? So, ibig sabihin, may tinatago kayo kaya gusto nyo sama-sama. O, ganyan yung mga sasabihin sigurado ng mga political analyst. Yun naman pala, mga propagandist lang ng mga Dilawan na wala naman silang kundi kain suka lang. Mga Dilawan ang mahilig sa ganyan eh. To the rescue sila kay Bongbong Marcos eh. Itong Dilawan. No? So, pagsasabungin yan, tapos gigipitin, hindi natin alam pagdating sa kwarto, baka lalagyan, tatakutin, sasabihin, ganito, ganyan. Sasabihin, kung kasama yung abogado, bakit paghihiwa-hiwalayin? Di ba? Ang punto rito kasi eto. Bakit sila iniimbestigahan ninyo? Wala silang krimen na gawa. Halimbawa ako, sasabihin ko, may nakita akong patayan. Di ba? Bakit ako ang iimbestigahan? Dapat ang iimbestigahan mo yung nakita ko. Hindi kung awol ako sa trabaho, hindi kung Marines ako, hindi kung Air Force ako, hindi kung vlogger ako, saan ba ako? Nasa SMNI ba ako? Nasa Net25 ba ako? Nasa ABS-CBN? Hindi ganun dapat. So, we do not consent. We want to make that clear. We do not consent. Hindi pwede. Baka hindi mo naiintindihan. Sabihin ko na hindi pwede. Which part of no? We do not consent to be interviewed at all. We want to leave, and there is nothing in the law that will prevent you from us leaving here now. Yun, di ba? Hindi nyo karapatang kaming interviewin. Di ba? Wala sa batas yun. So, if that's the case, sir, then If you just want, have you it can on issue us record. other subpoena for another thing as long as it is relevant. When you say that the NBI has motu proprio powers, that power is not unlimited. It does not amount to a roving commission. We know that eh. Huwag na tayo magbulahan panyero naman. Ang bihira naman tayo eh. Ano bang Alam mo yan, abogado ka eh. Alam mo, eto yan ha. May ikukwento ko sa inyo. Hindi ko nasasabihin kung sino nagkwento. Again, from a reliable person. Huwag natin masyadong... Ako, minsan nadi-disappoint ako sa NBI. Parang kasi nadidinig ko na ang NBI daw hindi National Bureau of Investigation
Kung hindi National Butas Investigation, nambubutas lang kasi. Pero alam nyo, ang dinig ko marami sa NBI gusto yung ginagawa ng Marines. Nadinig ko lang yun. Hindi ko sasabihin kung sino nagsabi. Malay mo yung kapitbahay ko. Malay mo yung nag-aalaga ng aso sa kapitbahay. Basta reliable. Mataas daw, 90%. 90-95%. Gusto yung sinasabi. Alam din kasi nila yung kalokohan sa loob. Kaya lang, napag-utusan eh. Kita nyo si Sir Jack, pinatawag ng NBI. Hindi naman tinuluyan, di ba? Yan yung sinasabi ko eh. Alam naman kasi tama yung ginagawa. Pero syempre, meron pa rin 5%, 10%. Meron pa rin damonyo sa loob. No? Lalo na yung mga bagong pasok na hindi naman talaga taga-NBI, ipinasok lang galing sa labas. Ako, yan ang magugulo. Oh. Pinasok lang para magkakakahol, parang si Claire. Oh. Kung may Auntie Claire, may Uncle Claire. Ay, sino yung Uncle Claire? Lagay nyo sa comment section. Diba? May gano'n. So, wag natin husga ng NBI. Malaki ang tiwala ko sa NBI. Maayos to na tao. Kaya lang, ito nga nangyayari. Itong gobyerno talaga natin, abusado. Kung gusto nyo sa kliyente ko, identity, hindi nyo kilala. I mean, not to be condescending, but hindi nyo kilala. Oh, Ganito, sir. We can answer those questions in the right forum. We have an interview room where you may we be do present. not. No, we're not. Kasi you want We are answers to not your doing- questions. Ang kulit mo, sir! Hindi nga sila nagko-consent sa interview na one-on-one. Ang punto kasi nila ito. Kailangan lang nilang malaman yung identity nitong Marines. Alam mo nung na-interview namin ng Marines, pati ID number nila sinabi. Hindi ko alam kung ID number yun o number nila sa batch o number ng kanilang pagiging Marines. Kung kailan sila pumasok, kung kailan sila umalis, kung kailan sila kay Saldico, at kung kailan sila umalis kay Saldico. Ganun kadetalyado. And I'm sure kung naibigay sa amin yun, naibigay sa inyo, anong kailangan nyo pang identity? Anong favorite color nila? Anong type nilang babae? Mahilig ba sila kay Pinky? Ganon. Hindi, ano pa bang kailangan yung identity sa kanila? Di ba? Ang bobobo nyo naman. Or ginagawa nyo kaming bobo. interviewed. We are not going to be interviewed. Yes. President Mundo, you said you have plenary powers as the National Bureau of Investigation. Can you imagine, you're going through budget deliberations in Congress. You're spending resources of the government investigating a non-crime. Yun. Mismo. Inuubos nyo, ginagamit ninyo ang pera ng gobyerno para imbestigahan ang hindi krimen. Diba? Yun eh. Hindi naman krimen to eh. Yung sinabi naman ng Marines, hindi naman krimen. Wala silang nagawang krimen. Walang krimen dito. I knew you were used during the Napoles investigation. May krimen doon. May Iba yun. Iba yung Napoles. May krimen din. No. scam. You were used in the PhilHealth scam. May scam doon. Hello, Risa. Hello, Risa. May scam doon. Pero dito, walang krimen nagawa itong Marines. But ngayon, in plenary powers, you're expanding you to investigate these people. Sir, excuse me. These people, as you say, they're witnesses. They're allegations of crime here. Remember, the 18 Marines. Yeah, you want to establish first their identity. So you establish their identity. Now, if you want to investigate the affidavit, you investigate the substance. Pero for you to say na yung deputization nyo can go beyond the ombudsman, again, I'll repeat, you will go through a budget deliberations.
And you are already saying that the NBI is doing this. Spending of the resources of government, investigating a non-crime. Yan ang nakakalungkot, di ba? NBI, gagawin nyo yan. Again, naniniwala ako, hindi yung buong NBI gusto yan nangyayari. Kaya lang dahil sa mga demonyong sa loob, nasisira yung buong ahensya ng NBI. I'm just warning the NBI. Wala naman antay dito. I understand you. Yes, sir. Sir, just to be clear, Attorney Mark Santiago. yes, sir, Attorney Mark Santiago said we respect all your sentiments at hindi kami maglalagpas dun sa aming mandate. Ito po is yung background investigation Okay. at saka credibility verification. Yun lang po. Tapos yung credibility, yes sir, let me finish na sir. Let me finish na sir. No. Sinabi mo hindi kayo lalampas, lumalampas ka na ngayon eh. No sir, Oh. I'm explaining. I'm not, let's not be overly dramatic sir. Simple lang. You may give, if you want, i-discuss po natin lahat. Teka muna, maputol ko lang. Si Mike Defensor po, kita nyo medyo galit na siya. No? And ang dami ko pong na-interview, nakasama na mga politician. Kung hindi man politician, dating opisyal. Ito with all honesty, hindi ko binubuhat si Mike Defensor. Isa po siya sa mga nakilala kong humble person. Hindi siya parang si Mike Defensor kung umasta. Parang yung kapitbahay lang namin dyan. No. Walang yabang sa katawan. Walang arrogance. Totoo po yan. Hindi ko siya binubuhat. Pag may mali naman, sasabihin ko sa inyo eh. Sasabihin ko lang po na credibility verification. Kasama po doon yung statements nyo kung credible ba o hindi. Yun lang po sir. Yun lang po. Sana maintindihan nyo. Yung statements nyo kung consistent ba with evidence, consistent ba with yung logic. Lahat po yun kasi bago po mag-imbestiga yung ombudsman. Yun po yung gagawin natin. Hindi po kami mag-iimbestiga ng iba pa. Nasama lang po yung mga iba kasi base sa statements nyo, meron pong circumstances na kailangan imbestigahan para malaman yung credibility, sir. Yun lang po. So other than that, if you will refuse, of course you can refuse, sir. We're just here to inform you na yun po yung proceedings na mangyayari. Okay. Yung credibility po na sinasabi nyo, so you, beyond the identity, you also want to establish the credibility of the 18. Yon. Okay. Ang issue ngayon sa kanila, yung credibility nitong mga Marines. Bukod sa kanina, ang issue nila, gusto nila ma-establish yung identity ng mga Marines. Ngayon, lumalabas na yung totoo, gusto nilang makita yung credibility nitong mga Marines. Bakit yung Marines, credibility ng Marines ang iimbestigahan nyo? Ano ba naman? Mga abogado kayo dyan. Hindi naman tayo abogado at nagmamalaki. Pero yun din naman ang konteksto nila Topacio at Baligod tsaka si Defensor. Bakit yung credibility nila iniimbestigahan ninyo yung credibility ng maleta? You are investigating a non-crime, a non-criminal. As stated in the deputization, sir. Credibility verification of the 18 individuals. Yun po who executed the joint activity. Kasi sir, you filed a complaint to the ombudsman. The ombudsman deputized us to conduct background
and credibility verification for their proceedings. So, ano yung basis for my client? I just want to know. She did not execute the affidavit as part of the affidavit. I was just wondering why she's here. Sige po. Definitely there's a basis for that. There is basis, it will be revealed later po, no? As of right now, as you can see, there's Yung babae ata, kung hindi ako nagkakamali, napakilala sa akin, ito po ata ay anak ni Kong Mike, no? Pero fast forward natin dito sa bakbakan. Ito tinatanong na, hindi nyo ba alam yung identity ng subject? Yan, tanong ni Atty. Topacio. We definitely know Oh, the what is the purpose of the ID? No, hindi. Hindi siya nakapag-usapan yun ni Atty. Baligod. Oo, ikaw, sabi ko, Atty. Raimundo, meron ba kayong duda that this person in front of you is Secretary Mike Defensor? wala po. Oh, We've yun already naman pala established eh. that. Oh, Ang sabi ni Topacio, parang, duda pa ba kayo na itong nasa harap nyo ay hindi si Mike Defensor? Kasi bakit yung identity? Gusto nyo kunin nyo? Hindi nyo ba alam? Yan si Mike Defensor. Yung bang ganon? Anong identity bang inaalam? Gusto nyo hanapin? tapos. So, can we leave now? Yes, sir. So, thank you. Thank you, sir. But sir, Thank let you me for just want to coming, make sir. it clear. Oh, can we leave now? Thank you. Oh, pahabol pa to si Sir. Papahabol pa. Oh, sige. Oh, sige. Gusto mo magpahabol. Oh, anong issue mo, attorney, Sir? No, I just want to respond to the allegation earlier that we're investigating a non-crime. That's not true po. As you can see in the joint affidavit of the Oh, so tinatanggi niya na, Sir, hindi kami hindi totoo yung sinasabi niyo na nag-iimbestiga kami ng non-crime. quote-unquote 18 Marines, may allegations po of graft and corrupt practices, bribery, and other crimes. So, hindi po non-crime ito. May crime po tayo na-investigahan. Okay, sagutin mo ako ngayon. Sagutin mo ako ngayon. Ipapatawag mo ba yung mga binanggit nila? O Yeah. hindi? O hindi? Wow, ang gandang tanong. Tell me now, para tapos tayo. sir, So can alam you- natin kung non-crime o crime ito. Tell me, yes or no? Sandali Patatawagin mo ba yung mga binanggit nila? You Sir, tell me now. Let me speak. Hmm. So, we will have this Yes or interview no? now. Yes or no? No, Yes or no? This is not a court. You can't do that, sir. Ha? Oh, so hindi nyo patatawag. Hindi Let kasi me finish. sinabi niya Let me non-crime. finish, sir. Sinabi Oh, yan. Ito na issue. Ito na issue. Bakit sila nag-aaway? Kasi palis na, thank you, you can leave na. Tapos sumirit siya, itong mataba, itong attorney na si Sir, na sabi niya, hindi totoo yung sinasabi yung nag-iimbestiga kami ng non-crime. Sabi niya, okay. Sabi ni Topacio, ipapatawag mo ba yung involved na nabigyan ng maleta? Ang daming sinasabi. Si Topacio, hindi, yes or no. Ayaw pumayag, hindi, ang dami. You cannot do that. Alam mo kung bakit? Sinasabi ni Atty. Topacio kung ipapatawag. Kasi, yung binanggit nitong 18 Marines na nabigyan ng maleta, yun ang crime. So bakit gusto mong imbestigahan, isa-isa pa, yung Marines. Pero yung nabigyan ng maleta, hindi mo ipapatawag. Tapos you are telling me, sabi parang kay Topacio, na itinatanggi nyo nag-iimbestiga kayo ng non-crime. That is illegal. Hindi ka pwede mag-imbestiga. Ano ka, syota? Daig mo pa, syota, mag-imbestiga. Unless ang iimbestigahan mo krimen. May karapatan kayo. Sir, halimbawa, imbestigahan kita. Ano sasabihin mo anong karapatan mo? Syota ba kita? Pala desisyon ka, Kotsoli ha. Sino ka sa buhay ko? Same thing dito. Hindi krimen. Walang krimen ginawa yung Marines. Tapos tatanggi mo. Ayaw mong patawag yung nabigyan. Yun ang krimen. Tapos itatanggi mo, hindi kayo nag-iimbestiga ng non-crime. Bawal po yun. Tatandaan nyo ha. Huwag kayo mag-iimbestiga ng walang krimen. Unless yota ka. Okay? niya non-crime, sinabi mo, hindi non-crime. So, if you're investigating a crime, ang tinuturo ng mga 18 ay
maaring, hindi ko sinasabing guilty, maaring gumawa ng krimen, ipatatawag mo ba? Yan. Just tell me, then dumaldal ka na ng dumaldal hanggang gusto mo. O yun nga, o, di ba? Ang simple. Ay, nabulungan ka tuloy. Nako, mali ka dyan. Di ba? Diba? Sagutin mo muna, yes or no. Then, bahala ka na dumaldal. Maghapon ka dyan. Sagutin mo lang ako, oo o hindi. Are you about to answer? Oh. Okay. Okay. Alright, so we will have an investigation. If the evidence points to them, there's sufficient evidence, then we will do so. Ipapatawag din po namin sila. No, So, may Attorney proseso Mundo. po, may proseso. So, kung may enough evidence, papatawag nito si Tambaluslos, si Boying, si Sandro, si De Lima. Pag may evidence, enough evidence. O, sige nga, sabihin nyo. Lagay nyo sa comment section, papatawag ba? Ako, hindi ako. Pustahan tayo. Hindi papatawag. Oh. I was going to mention that. If you want to establish the identities of the Marines, including myself and my wife, Attorney Levy already stated the IDs were given downstairs and you can verify and the serial numbers are with him. So, what I'm saying is, if the identities is the one that you want to establish, then that's it. That's why I'm saying it's a non-crime. Now, if it's a crime investigation, then you should call on those they pointed to. Kasi establish yun na yung identity eh. Yun lang ang gusto nyo establish eh. So, yan o. Tapos na dyan eh. Pati asawa ni... Ganyan na po sila eh. Kaya mahirap kalaban tong gobyerno ko. O hindi, asawa mo dadalihin. Or anak. Nandadamay sila. Eh, di ba ginawa kay Marcoleta yan? So once you have established their identities, yung tinuro nila, patawag nyo rin. Now it becomes a crime. Sir, But if kung sila lang imbestigahan ninyo, then it's a biased, non-crime investigation of the people complaining. Sir, hindi po sila iniimbestigahan. They are witnesses. They are Exactly. witnesses. So that's why when I said you establish their identity, then it's downstairs. The serial numbers are with Attorney Baligon. Once it's established, you call the others. The 40 names, including the affidavit, including Sandro Marcos and Bongbong Marcos and Yusek Jojo Cadiz of the OJ. Yan, mga critical yan. Kung sasabihin nyo kayo ipapatawag nyo, 100%, I agree with you. Tulong-tulong tayo. Yeah ba? Kamu itatanggapin. Hindi daw sila iniimbestigan because of a crime dahil sila ay witnesses. Pero kung tratuhin nyo sila, sinisiraan na sa media, gusto nyo pa hiwa-hiwalay na parang wala silang karapatan na sabihin na no? Diba? Anong klaseng investigasyon yan?